parang itong pinagpagaling ng isang lalaking bulag na ito ng ating Panginoon na dinala kay Jesus ng ilang tao, itong bulag na ito na ipinamanhik o dinala. Ibig sabihin merong talagang nanalig na mga tao sa ating Panginoon dahil dinala itong isang bulag na ito. Ay inakay niya ito sa labas ng bayan, niluraan sa mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay at tinanong, may nakita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita na po ako ng mga tao lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. At nung muling hipuin ng Panginoong Hesus, Kuya Bert, itong bulag, at tumingin mabuti, nanumbalik na ang kanyang paningin. Paano po ito, anong aral lang nakita natin dito? Alam mo, Kuya Min, sa pangyayaring ito, no, itong mga taong nagdalang ito dito sa isang bulag sa ating Panginoon, ay may pananalig na sila sa ating Panginoon. Marahil ito'y naging tagasunod na niya o sumusunod sa kanya noong siya ay nangangaral, noong bago siya mangaral. Kaya, ang bulag na ito ay sinabi sa ating Panginoon, hipuin lang no? Pinahihipo. At alam nila, pag hinipo ng Panginoon, didilat na Kasi meron silang nasaksiyan yan ng mga inihipo lang ng Panginoon ng mga unang araw siguro ng kanilang. Kaya sinabi nila sa Panginoon, hipuin para dumilad. So may pananalig at pananampalataya sila. Pero hindi niya hinipo na yung kahilingan nila ibinigay ng Diyos pero hindi niya hinipo katulad ng direktiba nila. Ang ginawa niya, niluraan niya, no? Niluraan, hindi niya hinipo. Niluraan niya yung bulag at pagkatapos ipinatong ang kanyang mga kamay. So ipinatong sa ulo. Paglura, pinatong sa ulo yung kamay niya. Hindi niya hinipo. At ang tanong, nakakakita ka na ba? Nakakakita na po akong taong lumalakad pero malabo. Kung nakakapanood tayo ng mga ino-opera ng mga doktor, sa tinagal-tagal ng pagka-opera at nakatakip yung mata ng inopera, unti-unting pinabubuksan ng doktor yan sapagkat lumalabo yan. Pag sinabing malabo, pinapipikit uli yan at bago lumiliwanag. Ganyan din ang Panginoon. Kaya noong muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag, ito'y tumingin ang mabuti. Duhon niya ngayon hinipo. So, lumiwanag ng mabuti. Bumalik ang paningin ng bulag na ito. Kaya nga, Kuya, kung minsan sa buhay natin inuutusan natin ng Diyos kung anong gawin niya huwag naman. Huwag nating direkta ang Diyos. Mas marunong tayo sa Kanya paglalabas yun Ang hingin natin sa Kanya, kung ano man ang ibig ng Diyos, na ibig gawin niya sa atin, hingin na lang natin, huwag na natin siyang tuturuan. Tulad ng mga ilang tao na ito, no? Pero ang pinakamabuti naman na ginawa ng mga taong ito, nagkusa sila. Tinulungan nila yung kapwa nila na isang bulag at dinala sa Panginoon. Sana ganon din ang mga taong iba. May lakas tayo ng loob na ipanalangin o ilapit sa Diyos ang mga kapwa natin, lalo tigit yung mga nangangailangan. At tinitiyak po namin sa inyo ni Kuya Min, mga ginigili namin, tagapakinig. Hindi po tayo mabibigo sapagkat hindi bibiguin ng Diyos ang mga anak niyang sumusunod
sa kanya. Amen. Ang aral pong nakikita natin dito, gaya po nung panghuli sinabi niyo, Kuya Bert, kung meron tayong mga kapatid, mga kakilala, na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ilapit natin sa Diyos. Parang ganun ho yun, di ba? Opo. Tulungan natin sila na mailapit sa Diyos upang makilala rin ang Diyos. Tama po yan. Makakita ng katotohanan, makakita ng kaliwanagan sa Diyos. At madama nila Madama ang nila pagmamahal ang- ng Diyos. Amen. Pag nailapit Oh, natin. inilapit natin. So, inilapit ng mga tao ito Oo. na pinatouch yung pagiging bulag So, kung tayo bulag sa pananampalataya, hindi tayo nakakakita ng kabutihan sa ating kapwa, Oo. ilapit natin sa Diyos upang sila'y maliwanagan sa pananampalataya at makita yung kabutihan ng kapwa. Oo. So, Tama yun yan. po. Yun po ang aral na gustong tukuyin dito sa aral na ito rito. At napakagaganda po ng insight dito ni Kuya Bert. Tungkol ho sa mga gusto ng ating Panginoon na maiparating ho sa atin. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Si Jesus kasamang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na iniutos niya sa kanila. Ito'y lagi ko napapakinggan sa inyo ito, Kuya Bert, itong pahayag ni Pedro ito na nang magtanong siya na ang sabi ng ilan si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Nung tanungin yung mga alagad niya, ay kayo, sino naman ako sa inyo? Bakit si Pedro lang kaya ang nakapagsalita na kayo ang Kristo? Yung iba hindi pa kilala ang Panginoon, Kuya Bert. Hindi pa masyadong kilala. Alam mo, kuya, katulad nga ng sabi mo, kahit si Pedro, hindi pa siya kilala. Hindi pa. Nung sabihin niya ito, hindi naman siya nanggaling sa kanya kundi nanggaling sa Ama nasa langit. Ang nagdikta sa kanya upang sabihin niya, siya ang Kristo. Pero kung titingnan mo rito, kuya, katulad nga ng sinasabi mo, nagtanong ang Panginoon Kasi ang mga tao noon, lalo't higit yung mga unang mga propeta, lalo na si Elias, alam nilang darating muli yun. Alam nilang darating muli si Elias. At alam nilang may darating na Kristo bukod kay Elias. Kaya nung makita nila ng ating Panginoon, ang iniisip nila si Elias Pero ang iniisip naman ng iba, na si Juan Bautista na muling nabuhay, na pinapatay ni Herodes. Yung iba naman, ang iniisip nila, isang propeta na nabuhay na muli. Ito ang kanilang pananalig at pananampalataya. Iba-iba ang impression nila sa ating Panginoon. Ganyan din ngayon Marami din ngayon, kuya, na hindi pa rin makapaniwala sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin yon. Pero, nung tanungin na niya sila, kayo, sino ako para sa inyo? Kuya, kung titingnan mo rito, si Pedro lang ang sumagot Nung una, maraming sumagot sa kanila na mayroong nagsasabi ng ganyan. Pero ngayon ni isa sa mga tao na walang nakapagsabi na siyang Kristo Maging itong 11 malibang kay Pedro, hindi rin alam kung sino itong sinusunod nila. Kaya nung diktahan siya,
ng ama ang si Pedro, sinabi niya, kayo ang Kristo. Alam mo kuya, sa